Nakaka-proud po ito mga kababayan bilang isang DDS solid supporters. Isipin naman ninyo, nagulat si Ma'am BP Sara Duterte sa pagpunta niya dyan sa Isabela. Kasi binigla at umamin itong mga taga-Isabela ng pasasalamat kay Tatay Digong sa panahon ng kanyang administrasyon. Ay mantakin ninyo, si Tatay lang Digong lang naman ang nagpatayo ng kanilang gym. O, di ba? Nagulat si Ma'am BP Sara Duterte kasi nagpaabot ng pasasalamat itong mga Isabelenyo kay Ma'am Sara Duterte na ipasabi na lang kay Tatay Digong. Isang magandang gabi mga kababayan. Ito po ulit ang inyong lingkod, Sir Co-op. And for today's video, pag-uusapan natin, no? Sa kabila ng kaliwat kanang batikos press conference ni Ma'am BP Sara Duterte, ay nagtungo po ang OBP sa Isabela mga kabayan at pinalakpakan at sobrang galak at tuwa ng mga kababayan nating Isabelenyo mga kababayan. Ito po, mayroon tayong ipapakitang video sa inyo na kung saan no? Sobrang saya ng mga kababayan natin na masilayan nila ang ating mahal na Vice Presidente na dumalo sa kanilang Thanksgiving mga kababayan. O, eto na po yung video ha. O, baka naman kung ano-anong sasabihin ng mga tulongges na kung saan kaliwat ka ng paninira nila kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte naman ay nagtatrabaho na binisita niya itong Isabela di Basilan mga bayan. O, eto po yung video. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang masayang umaga po sa ating lahat. Siyempre, unang-una ang aking pagbate at pag-welcome po sa ating Vice Presidente ng Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa iyong, I believe, first time, ma'am, no? Dito sa Basilan. So, welcome to Isabela, welcome to Basilan. Of course, ang kanyang kasama, partner din po natin na nagpapaabot ng mga programa at tulong mula ho sa OPP, si Sir Mike Saavedra, at lahat po ng mga kasama nila from the OPP. Kasama po natin ngayon, BP, ang ating mga, maliban po sa mga sectors na nabanggit kanina, andito rin po ang mga department heads ng LGU. Andito po sila, kaway-kaway na lang kayo. Mukhang shy. Kunyari pa kayong shy di ba? And of course, mga councilors ho natin at ibang mga kasama ho natin from Isabela City. Gusto kong ipaalam, Ma'am BP, na itong gym po ay project po ni former President Duterte during his time. So, pwedeng sa inyo ko na lang ho ipaabot ang aming pasasalamat sa kanya. And of course, we'd like to thank you for the gift-giving, your visit sa school po kanina sa Busay Elementary School. At ngayon ho ang ating pagbibigay ng mga regalo sa ating iba't ibang mga sectors. Napakalaking bagay ho. Lahat ng mga tulong na dumadating po sa amin dito sa Isabela City. And maraming salamat din sa suporta ninyo sa aming DepEd Isabela Division noong panahon nyo bilang DepEd Secretary. Maraming salamat. At gusto ko lang pong ibalita na yung ibang, sandali, masyadong malakas. Yung ibang mga magagandang balita mula sa Isabela City. Unang-una ho, alam ko na mula noon ang naririnig ninyo ay medyo hindi maganda from our place, but we're happy to share with you. Sa larangan ho ng tourism, lagi mo namin itong binabanggit. Dati walang masyadong pumupunta, takot, mataas na ho yung 20-30,000 a year yung visitors namin. Mga 2018, 2019, but tumaas na ho ngayon, yung 2022, nag-shoot up ho siya to 370,000. And last year, 420,000 visitors. Andito yung ating mga vendors. Gusto ko rin i-share sa
inyo kasi alam ko na marami din kayong pinag-iisipang mga programa. Meron po tayo dito na Islamic Microfinance. Nagpapautang po tayo ng walang interest, lalong-lalo na sa ating mga vendors. We started in December 2019 with only 35 borrowers. Ngayon po, we're up to 1,090 borrowers. Ayan. Na meron pong 99.6 repayment. Tapos yung amin din ho, ang poverty incidence, in 2018 ho, we were at 53.1%. Noong 2021, we're down to 23.7%. And in 2023, still lower to 18.6%. Ayan. So yun po yung mga ipinagmamalaki namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa tuwing meron tayong mga national officials na pumupunta dito. And ngayon, no less than the Vice President of the country. And we look forward po sa marami pang programa, no, na where we can partner. And of course, yung tulong din sa ating mga nagkakasakit. No, meron po kami mga pasyente dito na na-endorse din po namin sa inyo. So welcome again to Isabela City, and we hope that this may be your first but hopefully not your last. So thank you in behalf of Isabela City and our LGU. Welcome po. Maraming salamat. Sobrang masaya ako na narinig ko na ganun kalaki ang achievements ninyo dahil lagi tayo dito sa Mindanao nahuhuli. Pero nakikita natin na ang Isabela City ay nangunguna. Kaya kanina tuwang-tuwa ako na narinig ko yun. Lalong-lalo na nung nabanggit ni Mayora na tumataas ang mga bisita o turista dito sa inyo. At napakinggan kanina, pagdating namin, nag-fast track kami no, sa dagat. Pagdating namin, nakita na namin yung marker ninyo. At sobrang masaya ako, nakita ko may branding kayo sa Isabela City. At yun yung Happy Isabela Suave. Dahil napakahalaga. Mahalaga sa turismo ang branding. Yan po ang pinakaunang ginawa namin sa Davao City nung ako ay mayor. Nilagyan namin ng branding ang aming tourism campaign. At nilagyan namin ng target market ang aming tourism campaign. Ginawa namin ang Davao Life is Here. Yan yung branding namin sa Davao City. At yung target market namin ay yung meetings, incentive travel, conventions, exhibits. Yun ang hinahabol-habol namin ng mga gusto namin bumisita sa Davao City. Bakit? Dapat nating pahalagahan ang pagbibigay ng importansya ng ating local government unit sa turismo. Bakit? Dahil ako yung dating mayor, nahihirapan ako na magpaikot ng pera sa lugar namin. Kasi, negosyante, bibili ang tao, ang pera na kinikita ng tao sa loob ng Davao City, ginagastos lang din yan sa Davao City. So nakikita nyo, walang pumapasok na pera. Dahil bihira lang din naman ang pumapasok na malaking investors dito sa atin, sa Mindanao. Ang unang-unang sasabihin yan, delikado, di kami kampante sa pera namin dyan sa inyong lugar. So ano bang dapat gawin ng local government unit ng mayor? Maghahanap siya ng pera na galing sa labas, ipapasok niya sa loob ng syudad niya. At ano ba ang pinakamabilis na magpasok na pera na galing sa labas, paloob, papunta dito sa inyo sa Isabela City? Turismo. Tourism. Dahil yung mga bisita ninyo, ang
pera nila galing doon sa lugar nila. Dala-dala nila yon. Pupunta sila sa inyo dito, gagastos sila. Paniguraduhin ninyo, mga vendors, na gumagastos yung mga bisita ninyo. Kaya dapat yung marketing ninyo ay napakalakas. Diba? Ilagay nyo na yung benta ninyo sa kamay nila. Ganyan nyo na, ubilihin mo na ito. Ubilihin nyo na. Diba? Kasi dapat, naiiwan yung pera nila dito sa inyong lugar. Duterte lahat makakatira, maahon nating bansa at tuloy sa pag-ulan. Magkakaisa sa bawat isa, makakaasang matatag at di mabubuhay. Sa bawat palakpakan may problema mandala, ay handa kang pumasa at palaging pumalag. Kay Sara Duterte, ako Sara Duterte. Kay Sara Duterte, ako Sara Duterte. Kurang mahayag, bawat katiwalian, unti-unti kong uubusin na may karapatan. Bawat pangarap ng mahirap ay pagbubuksan, paghihirap ng bansa, ito ang katapusan. Kurang mahayag, bawat katiwalian, unti-unti kong uubusin na may karapatan. Bawat pangarap na mahirap ay pagbubuksan, paghihirap ng bansa, ito ang katapusan. Naku mga kababayan, ha? Ayan, nakikita niyo na po yung mga videos ng ating mahal na Vice Presidente na kung saan pinagkaguluhan lang naman, ha? Ng ating mga kababayan dyan sa Isabela. Baka naman kayo mga sobra naman kayo, baka inggit na naman kayo kay VP Sara Duterte kasi hindi man lang natin nakitaan ng stress, ha? Wala sa pagmumukha ni Ma'am VP Sara Duterte na kung saan makikita mo sa pagmumukha niya at sa aura niya, masayang-masaya pa din na nakikipag-harapan, nakikipagkamustahan, picturan sa mga kabayan natin ng mga taga-Isabeleño, mga kabayan. At nagtanim pa ng punong kahoy, mga kabayan, na mantakin nyo yun. Never natin nakitaan pag si VP Sara ang pumunta o bumisita sa lugar ninyo, talagang sobrang tuwa ng taong bayan. Isipin nyo na lang mga kabayan abay, si Ma'am VP Sara naman, ibinida pa niya, no? Na malaking achievement ng Isabeleño mga kabayan, at sabay-sabay pa silang isigaw nila yung branding ng LGU ng Isabela na kung saan, basta Isabeleño, Happy Isabela, Suabe, di ba? Sobrang saya mga bayan, di ba? Basta Happy Isabela, Suabe, kagaya ng Davao. Basta Davao, Davaoeño, life is here. Yun talaga ang branding pag nasa local government unit ka. Kanya-kanya yan no? Nakita naman natin sa video na kung saan nakarelate si Ma'am VP Sara Duterte pagdating sa turismo. Kasi sabi niya nga, na pag-iwanan itong Mindanao pagdating sa mga, alam niyo na, mga pondo, mga budget. Di ba, bayan? Kaya, kung nasa LGU ka, mayor ka, kailangan mo talagang doble kayod, no? Maghanap ka ng marketing strategy para bisitahin ka ng mga kababayan nating galing abroad or mga ibang lahi para bumisita at bumili ng mga produkto na talagang sa inyong syudad, mga kababayan. Eto na yung ebidensya, nakikita nyo na. Hindi natin nakitaan si Ma'am VP Sara Duterte na galing sa sobrang stressful na mga kalaban natin dyan sa politika na kung saan binibiran nila lagi. Pero si VP Sara Duterte ay nananatiling, nagtatrabaho, nagsiservisyo, hinarap ang taong bayan sa mga Isabeleño dyan sa Dibasilan. Anong say nyo dyan? Di wala. Dyan nyo makikita yung isang leader na positibo.
pagkatapos ng mga problema dyan sa Luzon, no, pumunta naman sa Isabela, bay parang wala lang nangyari. Ganyan ng isang VP Sara Duterte. Ay, di wag na tayong magtaka kung bakit mahal siya ng taong bayan kasi totoong tao, totoong politiko, totoong nagsiservisyo sa mga kababayan natin. Kahit malayo ka, talagang pinupuntahan ng ating Vice Presidente. Okay? Maraming salamat at hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa muli. Paalam!